Hello, magandang oras po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay nandito tayo, nagpapakita na naman sa ating mutya na nakukuha natin sa iba't ibang lugar sa tuwing araw ng Biyernes Santo. Ngayon po ay ating pag-usapan yung ating nakuhang mutya sa araw ng Biyernes Santo na kakaibang birtud itong ating nakukuha. Makapagsabi talaga ako kakaibang birtud dahil nga po ito po ay kakaibang nilalang o kakaibang bato na nakuha natin mismo sa puno ng tinatawag na kawayan. Puno ng kawayan na karamihan sa kawayan na ito ay maririnig lang po yan kapag may hangin. Kasi ang pangalan ng mutyang ito ay yung tinatawag na bagid. Bagid na mutya. Bakit ko nasabi na yan po ay bagid na mutya? Ang kawayan, ganito ang kurma. Ang kawayan, maraming nagkadikit yan. Minsan mayroon pa ganon. Diba? May mag-i-X sila pero nagkadikitan po yung kawayan. Tapos sa tuwing may hangin po yan, tumutunog yan. Ngik, 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 ngik. Yan siguro ay naka-encounter na kayo dyan o nakakarinig na kayo dyan sa puno ng mga kawayanan na kapag malakas po yung hangin, magbabagid po yung kanilang puno, kapwa puno, kaya magtutunog po yung kanyang puno. Pag ganon, ngik, 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 ngik. Ganon po yung tunog sa kawayan na nagkadikitan na nag-letter X kapag matamaan ng hangin. At ito po ang kanyang mutya na nakukuha natin mismo kung saan siya nag-letter X. Pag ganon, letter X siya. Tapos yung bato na yan, na ganon yan, doon yan siya nakukuha, parte sa kanyang buko. Ayan. Biyernes Santo po ito nakukuha. Tapos pag hangin, malakas po yung hangin, nagbabagid siya. Tumutunog siya. Ngayon, parang hinahasa-hasa yung katawan ng, yung kapwa katawan ng kawayan. Ayan. Kaya nagkaganito po ang itsura ang kanyang bato o mutya dahil sa sobrang lakas ng enerhiya ng kalikasan at nagbibigay talaga ng birtud yung puno ng kawayan para siya ay mapansin. Kaya ito po ay nakuha natin sa araw ng Biyernes Santo. Excuse me po. Sa nagtatanong kung ano ang gamit nito, ito po ay pinakabihirang mutya na maraming gamit. Kung basihan natin sa puno ng kawayan o ugali ugali ng kawayan, yan po ay ang kawayan ay napaka tagal po yan mamatay. Maabot yan mga century yung puno ng kawayan kapag hindi mo lang yan patayin. Minsan nga maabot pa yan na million years yung puno ng kawayan, hindi mamamatay-matay yan. Dahil kapag mamatayan, mayroon pang mga sumisibol-sibol na mga ugat na nagproproduce ng kanyang labong. Kaya dadami po yan. Kaya walang kamatayan po yung kawayan. Tapos marami pong gamit yung kawayan. Mga bangko, bahay, dingding, salog, lahat ng mga salasit pwedeng gamitin. Yun pong ugali ng kawayan. Kapag bagyo din po yan, ay hindi yan basta-basta mahila o bali yung puno dahil napakatigas po yung puno ng kawayan kahit gaano pa kalakas po yung hangin, ganun pa rin yan, para pag ganun lang yan. Kung sa parte naman sa spiritual, barang daot hilo, ay hindi ka matatamaan yan. Yun. Tapos kung ito naman, itong kanyang mutya, dahil nga po ay nakuha natin sa ganun siya, nag-iipit-ipit siya, maganda ito siya sa pampasagot sa tao. Kung ilambawa ikaw ay mayroong kailangan sa tao, kung ikaw ay isang dalaga, ulitaw ba o yung single ka, pwede mo ito magamit na ikaw po dumuyi diskarte, ay hindi po makaayaw po yung tao na yung pinagdidiskartihan dahil nga po ang batong ito, yan po ay palaging binabagid po sa kawayan. Kaya hindi ka makaayaw, makapag-oo ka talaga. Oo po. Ganun lang yung mga tao na yung kinakausap kapag dala mo ito.
O, di ba? Marami nang nakakuha ganito sa akin dahil nga ito po ang sikreto ko na makapaghanap na ganito. Marami na akong nakuha ganito. Pero hindi ko na iba-vlog yon dahil nga hindi na maabutan ng vlog ko. Dahil maraming nag-i-inquire. Ngayon lang walang nag-i-inquire nito dahil nga sobrang tagal ako nakauwi sa bahay dahil marami dito sa bahay nagpa-blessing. Hindi ko lang binibidyohan. At yun. Tinago ko ito para isisikreto ko ito, pero dahil nga po ay meron na po akong ganito, ay isi-share ko naman din po ito sa walang ganito. Ulitin ko po, ito ay madali kang mapasagot kapag meron kang batong inipit na galing po sa kawayan. Ayan po yung itsura. Kung napapansin nyo po yung bato na yan, yan po ay sanhi po yan ng pagkaipit niya sa kawayan, pag ganon. Kaya kapag humahangin, pag ganon-ganon siya, magtutunog siya. Dahil sa batong ito, yan po ang dahilan nga tumutunog po siya. Yun po. Dahil mahirap din may paliwanag bakit nakaakyat yan doon. Dahil nga po sa kalikasan kasi, yung mga gabay na nagbibigay sila sa mineral sa puno ng kawayan, humihigop yung mga gamot papuntang taas. Tapos dumadaan po ito sa mga balat o katawan ng kawayan, kaya nagproduce yan ng mga bato o motya. Kaya pag may mga kabalaghan na sa kanila, ito pong mga ganitong klaseng mga bato, yan po ay nagbibigay sa atin ng tulong yan, dahil nga yan po ay buhay o power, birtud ng kawayan na tinatawag natin na inipit, o kahit nga hindi inipit, basta mga mutya, basta real lang na mutya, yan po ay kanilang birtud. Yan po ay tumutulong sa atin sa ating hanap buhay, sa ating paglalakbay. Yan po ay dumidepensa sa atin. Yun po, ang ating mutya sa kawayang inipit. Ito po ay, ulitin ko po, ito po ay mapapadali kang makapag-oo. Kung ikay negosyante, maninda, lahat pwede mong gawin, manarbaho. Ito po ang dadalhin mo. Madali kang makakakita ng trabaho dahil ito ay pampaswerte. Dahil ito po ay buhat sa kanyang pagkaipit, at kung matatamaan po ng hangin, siya po ay magtutunog. Ayan, mayroong boses po yan na pag ganon-ganon. Ayan. Tik, 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 tik. Ulitin ko po, ito po ay nakuha sa puno ng kawayan. Pero hindi sa puno doon sa baba, no? Sa taas, maabon 7 feet. 7 feet simula sa puno, 7 feet. Tapos doon yan siya nakasabit sa sanga ng kawayan at naipit doon, at nagdikitan. Pag dumaan yung hangin, pag ganon sila, nagbagid-bagid sila. Kaya tumutunog sila dahil dito sa mutya na nakasingit doon sa kanyang sanga, at nagdikitan talaga siya, kaya siya ay tumutunog. At yun po ang ating natuklasan sa ating paghahanap. Kaya ulitin ko po, kung magustuhan niyo itong ating bato o mutya, alagaan nyo lang po para meron kayong magandang kinabukasan sa batong inipit o batong mutyang inipit na galing po sa kawayan. Ayan po, dahil mataas na po yung oras natin, ay iikot-ikutin ko muna para maklaro ninyo kung ano ang itsura sa kanyang bato. Ayan po, no? Ayan po yung balana o daanan sa kanyang pagkaipit, na para siyang bibig, no? Di ba? Para siyang bibig, no? Ayan. Kapag dito rin, parang may mata dito. Ayan, yun lang po, at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.